kapag tinanong mo ang napakaraming tao about God, ay bibihira lang ang sasagot na kaya siya nabubuhay, ay nais niya at pinapangarap niya talagang sumunod at magpagamit at mag-serve sa Panginoon. Bibihira lang ang talagang makikitaan natin na talagang handon yung kanyang sinseridad, handon yung kanyang dedikasyon na talagang nais niya talaga na talagang magamit at talagang maglingkod sa Diyos. Okay, ang aking pong topic na ihahayag ngayon sa inyong umaga ay aking pong pinamagatan, why is it important to serve the Lord? Bakit nga ba mahalaga ang tayo ay makapaglingkod sa Diyos? Ito po yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Sapagkat we need to understand na yung buhay nating ito ay napakahalaga po na magamit natin to serve our Lord. Magamit po natin ang lahat ng meron tayo to serve our God. Hindi po para lang po sa ating mga sariling pangarap, mga sariling agenda, at mga sariling nais sa ating mga buhay. Kundi, above all, itong ating buhay na ito ay dapat magamit natin to serve our God. Kaya, ito pong ating topic ngayon ay, why is it important to serve the Lord? Mauunawaan po natin, ipapaunawa po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kung bakit napakahalaga na tayo po ay talagang mag-serve, maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Puntahan po natin yung aklat ng Matthew chapter 21, verse 43. Matthew 21, verse 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Dito po'y makikita po natin na mismong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na niya paghaharian ang mga tao at ang bawat bansa na hindi naglilingkod ng tapat sa Kanya. Hindi makakaranas ng pagsama, guidance, and protection ng Diyos ang bawat isang tao na hindi kailanman naglilingkod ng tapat sa Diyos. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita in the book of Matthew 21 verse 43. Hindi na niya paghaharian ang sinumang tao, ang sinumang bansa na hindi naglilingkod ng tapat sa Kanya. Kundi ang Kanya lang pong paghaharian ay ang mga bansa o ang mga taong naglilingkod ng tapat sa Diyos. Kaya dito pa lang po ay makikita po natin yung kasagutan ng ating topic na bakit nga ba napakahalaga ang maglingkod sa Diyos. Kaya po pala mahalaga ang maglingkod ng tapat sa Diyos sapagkat hindi mararanasan ng kahit sino man na hindi naglilingkod ng tapat sa Kanya ang pagsama, ang paghahari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang buhay. Ito po yung pinakamalungkot na senaryo na mararanasan ng isang tao habang siya'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Yung nabubuhay lang siya para sa kanyang sarili. Nabubuhay lang siya para sa kanyang sariling pangarap. Pero hindi niya kahit kailanman nararanasan ang tunay na kalakasan, tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan ng kanyang buhay sa ibabaw ng mundo. Bakit? Sapagkat hindi niya nararanasan ang pagsama, ang pangunguna at paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat never niyang pinaglilingkuran ng tapat ang Diyos sa kanyang buhay. Maaring marami siyang pinagkakaabalahan.
Maaaring marami siyang pinagbubuhusan ng kanyang lakas, atensyon, focus, prioridad sa buhay. But never niyang binigyan ng panahon at oras ang Diyos para paglingkuran, para i-glorify, para parangalan. Kaya never din niyang mararanasan ang pagsama, ang paghahari at ang kapuspusan ng Diyos sa kanyang buhay. Maliwanag po mga kapatid, ang makakaranas lang ng pagsama, ang makakaranas lang ng paghahari ng Diyos ay ang mga taong naglilingkod ng tapat sa Diyos. Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 17. Muling sinabi ng Diyos sa kanyang salita in Old Testament. Deuteronomy 11:13 to 17, sabi ng Diyos, kaya sundin ninyo ang utos sa sinasabi ko sa inyo ngayon. Ibigin ninyo ang Panginoon Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Excuse me po. Kung magkagayon, pauulanan niya sa kapanahunan sa lupaing iyon at mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Verse 15, pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga hayop upang kayo managana sa lahat ng bagay. Ngunit, mag-ingat lang kayo. Huwag kayong padadaya at huwag tatalikod kay Yahweh. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kapag tinalikdan ninyo siya, kapupuotan niya kayo. Sasarahan niya ang pinto ng langit at hindi pauulanin. Kung magkagayon, mamamatay ang inyong mga pananim at kayo'y malilipol sa lupaing ibinigay niya sa inyo. So makikita natin from New and to Old Testament, the same ang gusto ng Diyos. Tayo ay nais niyang maglingkod ng tapat. Maglingkod ng buong puso, buong kaluluwa. At kapag tayo ay naglingkod ng buong puso at buong kaluluwa, ano ang pangako ng Diyos? Pauulanan niya sa kapanahunan ang ating mga lupain. Mananagana tayo sa pagkain, inumin, at langis. So makikita po natin, the moment we serve the Lord with faithful heart, ang pangako ng Diyos, ibubukas niya ang pintuan ng kalangitan at siya'y magpapaulan ng biyaya para sa ating mga kabuhayan. The overflowing blessing ay mararanasan ng bawat isang susunod sa mandato at utos ng Diyos. Lahat ng ating pananim, lahat ng ating kabuhayan, lahat ng ating source of income ay ibibless ng Diyos. Kung tayo ay magsisimula na maglilingkod ng tapat, buong puso at buong kaluluwa. So, the secret of overflowing favors, provision, and blessing from God is about serve the Lord. With faithful serve the Lord. Yan ang pangako ng Diyos. At doon sa bandang huli ng Deuteronomy chapter 11, verse 17, tinan niyo po mga kapatid, kapag tinalikdan ninyo siya, kapupuutan niya kayo, sasarhan niya ang pinto ng langit at hindi magpapaulan. Kung magkagayon, mamamatay ang inyong mga pananim at kayo malilipol sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Take note, mabigat pala ang mararanasan ng isang tao na nakakilala na. Nalaman na ang mabuti at masama.
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakilala na niya ang Panginoong Jesucristo. Nalaman na niya ang biyaya ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Pero isang araw, dumating sa point ng buhay niya, sa kabila na nalaman na niya ang biyaya at kabutihan ng Diyos, pinili pa niyang tumalikod. Na humaling sa mga bagay ng sanlibutan, na impluwensyahan ng mga masamang kasama o mga negative situation, tinalikdan ang Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Isasara niya ang pintuan ng kalangitan. Ibig sabihin, merong mararanasan na mabigat na sitwasyon ang buhay ng isang taong nakakilala sa Panginoon, na tinigil ang kanyang ginagawang pagsunod, ang kanyang ginagawang pagsiserve sa Panginoon. Meron pong mararanasan na negative situation. Bakit? Sapagkat hindi na po ang Diyos ang sumasama sa Kanya at pumapatnubay sa Kanya. Wala na po yung favor sapagkat sarado na po ang langit. Wala na pong dumadaloy na mga biyaya at pabor mula sa Diyos. Ito ang mabigat na maranasan ng buhay ng isang tao na matapos maranasan, matapos makakilala, matapos magpasimula na mag-serve, maglingkod sa Diyos, pero dumating sa point ng buhay niya nang hinawa siya, nagsawa siya, napagod siya, napagal siya, tumigil siya, tumalikod siya, nagbalik sa dati. Ano sabi ng Diyos? Kapag tinalikdan ninyo siya, kapupuutan niya kayo. Magalit na pong lahat sa atin, ang mga tao sa paligid natin. Pero wag nating mararanasan na ang Diyos po ang mapuot sa atin dahil tinalikdan natin ang Diyos. Take note mga kapatid, kaya napakahalaga na patuloy na tayo ay hindi hihinto, hindi titigil, hindi mapapagal, hindi mapapagod, at tayo'y patuloy na magpapagamit, magsiserve, maglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung pagsama, yung biyaya, yung pag-iingat, yung gabay, yung patnubay ng Diyos ay patuloy na mararanasan ng bawat isang tapat na kanyang anak na naglilingkod ng tapat sa Kanya. Kaya yan po ang sagot sa ating pong topic. Doon pa lang po sa 2 verse na aking pong ibinigay sa inyo ay sinagot na po yung topic natin na bakit nga ba mahalaga ang maglingkod, ang magpagamit sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat kapag tayo po'y nagpasimula at hindi huminto hanggang mapugto ang ating hininga sa buhay sa ibabaw ng mundong ito, yung pagsama, yung gabay, yung patnubay, yung biyaya ng Diyos ay patuloy nating mararanasan. Nais nyo po bang maranasan ang paghahari ng Diyos sa inyong mga buhay? Nais nyo po bang maranasan ang pagsama ng Diyos sa inyong mga buhay? Ito po ang nais ng Panginoon. Pangako niya po yun. Magbubuhos po sa ng ulan kahit hindi kapanahunan, para po yung ating mga pananim ay hindi matuyot, para po iti magbunga, lumago at mag-ani tayo. Sa ating kapanahunan, yung ating mga source of income, yung ating mga buhay, yung ating mga pinagkukunan na ikabubuhay ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo'y patuloy na naglilingkod ng tapat sa Diyos. Napakasarap na dumating sa point ng buhay natin na hindi mo maunawaan. Mismo ikaw sa sarili mo, hindi mo maintindihan kung bakit, saan nanggagaling yung biyaya ng Diyos
na patuloy na isinusupply ng Diyos. Hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan, naiiyak ka na lang sa pasasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat patuloy na ipinuprovide, patuloy na ikaw ay sinasamahan, patuloy na ikaw ay iniingatan, patuloy na isinusupply ng Diyos yung pangangailangan mo, sapagkat iyan ay bunga ng kanyang pangako, sapagkat ikay patuloy nagsisimula at hindi tumitigil na naglilingkod ng tapat sa Kanya. Sapagkat iyon ang kanyang pangako. Number 1 point, you are created to serve. Kapatid, yung ventilador, kaya yan nilikha, kaya yan ginawa, kaya yan naimbento, hindi para lang siya manatili sa isang sulok. May gumawa niyan, may nag-assemble niyan mula sa pabrika, mula sa mga taong nakaisip niyan, para magbigay ng ginhawa sa mga taong naiinitan. Ang upuan ay nilikha, hindi para siya ay itambak lang, kundi siya'y nilikha para maging ginhawa sa bawat isang nangangawit, para siya ay maging komportable. The same with us. Nilikha tayo ng Diyos. We need to understand we are created to serve God. Hindi para lang po yung buhay nating ito ay patuloy po natin aksayahin, ubusin ang ating lakas, ang ating panahon sa mga bagay na walang koneksyon sa Diyos. Sa mga bagay na hindi makapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Dapat alam natin kung bakit po tayo narito sa ibabaw ng mundo, hindi lang po para sa ating mga sariling ambisyon lamang, pangarap lamang, agenda lamang para sa ating mga sarili. Hindi para tayo patuloy lamang po makaranas ng kaligayahan na inaalok po ng mundo, kundi higit sa lahat, kaya po tayo na sa mundong ito, kaya tayo humihinga, kaya tayo nakakakita, kaya tayo nakakarinig, kaya tayo nakapagsasalita, kaya tayo nakagagawa, kaya tayo nakapupunta sa iba't ibang dako, para paglingkuran ang Diyos. We are created to serve God. Tingnan niyo po yung lalaking hangal. Ayon po sa kwento ng ating Panginoon, itong lalaking hangal na ito ay lubos na nakaranas ng rumaragasang grabing pagpapala. Pinagpala yung kanyang pananim. Pero nakalulungkot sa panahon ng sobrang pagpapala na kanyang naranasan. Pero ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip yung mga pagpapalang meron siya. Magamit niya yon para sa kalooban ng Diyos. Para sa kalooban ng Diyos o paglilingkod para sa Diyos. Puro patungkol sa kanyang sariling kaligayahan. Yun yung naging laman ng isip at puso at plano ng lalaking hangal. Basahin po natin ang kwentong ito. Matatagpuan doon sa Luke chapter 12, verse 16 up to verse 21. Ito yung tinatawag na mayamang hangal. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Verse 18, gigibain ko ang aking mga kamalig.
At magtatayo ako ng lalong mas malaki doon. Ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Verse 19. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Tignan niyo po yung kanyang naging plano. Yung laman ng puso at isipan nung lalaking hangal. Sa harapan pala ng Diyos, hangal ang isang tao na kahit pala siya'y napakayaman, sobrang napakaraming ari-arian, pero hindi ito ginagamit para sa kalooban ng Diyos. Hangal ito sa harapan ng Diyos. Ano ginawa niya? Nung siya po ay umani po ng sobra-sobra, ang sabi niya, ano ang gagawin ko dito? Alam ko na. Magpapatayo ako ng mas malalaking mga bodega, imbakan ng aking ani. At doon ko patuloy na ilalagay ang napakarami kong ani sa aking bukirin. At pagkatapos nito, habang buhay na lang ako magpapakasaya, magpapakaligaya. Ito po yung laman ng puso at isip ng isang taong wala pong puwang sa puso ang Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanya? Doon sa verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Tinawag po siyang hangal ng Diyos. Bakit po sa tinawag ng hangal? Kasi nga po, pinagkatiwalaan siya ng sobra-sobrang pagpapala na literal. Pero, ito ang kanyang plano lang ay para sa kanyang sariling kaligayahan or pleasure. Walang puwang ang Diyos sa kanya. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, hangal. Sa gabing ito'y babawiin ko na ang buhay mo. Sino po ang merong authority at kapangyarihan na bumawi ng buhay natin? Sino po? Ang Diyos. Ipinakikita po dito sa kwentong ito, sabi ng Diyos, hangal. Alam mo bang sa gabing ito, babawiin ko na yung buhay mo? Bakit babawiin ng Diyos ang buhay niya? Sapagkat hindi siya naging good steward sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Babawiin ko na yung buhay mo. Pinagpala kita, biniyayaan kita, ibiniles kita, pero nakita ko yung puso mo, yung plano mo sa buhay mo, puro pansarili, kaya kukunin ko na yung buhay mo. Ano sabi po dito? Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Yung aking pong ama sa pananampalataya, hindi ko na po babagatin po ang pangalan. Ito po'y ama ko sa pananampalataya. Kahapon po'y may nagbalita sa akin through messenger na patay na raw po yung aking ama sa pananampalataya. Nabalita mo na ba, Kuya Ray? Hindi pa. Patay na. Kahapon, inatake sa puso. Bakit ko po ito nagkukwento? Napakaraming pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Na kayamanang literal. Kayamanang literal. Sobra-sobra yung kayamanang ipinagkatiwala sa kanya. Pero ngayon, wala na po siya. Ako po'y nagulat at nabigla sapagkat siya po ay heart attack. Confirm. Nakonfirma ko po, inalam ko po, talagang hindi po fake news. Talaga po, siya po'y wala na.
Ito po yung nakalulungkot na senaryo na sa mabilis na panahon, yung bawian tayo ng buhay, pero napakarami sa ating ipinagkatiwala na mga kayamanan, karunungan, impluwensya. Pero ang tanong, nagamit ba natin ng tama ayon sa kalooban ng Diyos? Sabi dito ng Diyos sa lalaking hangal, na sobra po siyang pinagpala ng Diyos. Wala na siyang paglagyan ng kanyang kayamanan. Wala na po siyang pag-imbakan ng kanya pong ari-arian. Kaya ang plano po niya ay mas magpapatayo pa siya ng mas malalaking mga imbakan, bodega, para doon na lamang niya talaga patuloy talagang iimbak, i-preserve ang kanyang mga kayamanan. At ang sabi niya, pagkatapos nito, habang buhay na lang ako magpapasarap, magpapakasaya, sapagkat sobra-sobra yung mga ari-arian na meron ako ngayon. But right on the spot, sabi ng Diyos sa kanya, hangal, ngayon din sa araw na ito, babawiin ko yung buhay mo. Kanino ngayon mapupunta yung mga bagay na pinagpagalan mo, ipinirepair mo, inihanda mo? Mga kapatid, tiyakin po natin, anuman ang meron po tayo sa ngayon, hindi man ganun tayo kayaman, pero tiyakin po natin lahat. Yan yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ito'y nagagamit po natin para sa Diyos. Nabibigyan po natin ng karangalan, kapurihan ang Diyos. Sapagkat ito po ang nais na makita ng Diyos sa ating mga buhay. You are created to serve God. Kapatid, nilikha ka ng Diyos. Hindi para patuloy mo lang ubusin ang panahon mo at lakas mo sa iyong sariling ambisyon, nais at gusto para paligayahin mo yung buhay mo, yung sarili mo. Nilikha ka ng Diyos higit sa lahat para pangitiin, paligayahin at paglingkuran ng tapat ang Diyos. Kaya napakahalaga po na habang tayo nabubuhay, tayo po ay nagagamit natin yung ating buhay, yung ating sarili para paglingkuran ng Panginoon. Ang tunay pong tagumpay ng buhay ay hindi lamang po yung ikaw ay nakatapos ng sekular. Hindi lamang po ikaw ay tunay na pinagpala at masaganang buhay. Ang tunay pong matagumpay na buhay, anuman ang narating mo sa buhay, anuman ang meron ka, ito'y nagagamit mo to honor and to glorify and to serve our God. Yun po ang tunay na tagumpay ng buhay. Sapagkat ang Diyos mismo ay nalulugod, nasisiyahan, na nakikita ka habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo, anuman ang meron ka, anuman ang narating mo, even ang karunungan mo, abilidad mo, ginagamit mo para papaglingkuran ang Diyos na buhay. Ephesians chapter 2 verse 10, tayo kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Mga kapatid, tayo po ay nilikha, nilalang ng Diyos para patuloy pong gumawa ng mabuti.
ang pinakamabuting bagay po na dapat nating gawin sa ating buhay, paglingkuran natin ang Panginoon sa anumang bagay at kaparaanan. Napakasarap na mawala sa mundong ito. Ikaw ay lilisan, ikaw ay papanaw, pero alam mo sa sarili mo, nagamit mo yung buhay mo, nagamit mo yung talento mo, nagamit mo yung karunungan mo, nagamit mo yung kayamanan mo na ipinagkatiwala ng Diyos. Mawawala ka, pero worth it yung buhay natin, sapagkat taas noo tayong haharap sa Panginoon. At sasabihin natin, Lord, salamat sa panahon na ipinagkatiwala mo sa akin pinahiram sa ibabaw ng mundo. Ginamit ko po ng tama, ng mahusay, ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin, even ang buhay na hiram ko lang sa iyo. Buhay po natin, hiram lang po natin sa atin Diyos. Ang Diyos po ang may karapatan kung kailan niya tayo kukunin, babawiin yung ating hininga, yung ating espiritu. Kapag kinuha ng Diyos yung ating espiritu na mula sa Kanya, yung ating katawang ito ay biglang magkukulaps, inilibing at mabubulok lang. Sapagkat yung ating espiritu na mula sa Diyos ay kinuha na ng Panginoon. Kaya mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon na habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, hindi tayo kainin ng mga bagay na nagbibigay ng stress, pressure sa ating isip at puso, kundi bagkus madaig natin ang anumang stress at pressure sa ating sarili, sapagkat higit sa lahat, mas nananaig na nagpapatuloy tayo, na naglilingkod, nagse-serve ng buong katapatan sa ating Panginoon. Isaiah 44 verse 21, sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, kayo'y mga lingkod ko na aking nilalang, hindi ko kayo malilimutan. Ito'y sinabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel, sapagkat ang bansang Israel ay kanyang itinalaga na kanyang mga lingkod. At dahil itong mga Israelitang ito, sa pangunguna ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni David, ni Solomon, ay mga tapat na naglingkod sa Panginoon. Sabi ng Lord, hindi ko kayo malilimutan kahit kailan. Napakasarap po na maranasan ng bawat isa po sa atin. Nalimutin na po tayo ng lahat. Pero ang Diyos nangako, habang tayo ay nagiging tapat na naglilingkod sa Diyos, never tayong lilimutin ng Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, nakaukit sa kanyang palad ang bawat isang pangalan na tunay at tapat na nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Kaya papaano tayong malilimutan ng Diyos? Kaya kapag ikaw ay hindi nalilimutan ng Diyos, yung pagsama, yung biyaya, yung kapuspusan, ay patuloy nating mararanasan. Bakit? Sapagkat lagi tayong nasa isip at puso at alaala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya paano mong mararanasan ang bigat ng buhay sa ibabaw ng mundo kung laging nasa puso ka ng Diyos, dahil nagpapatuloy kang naglilingkod ng tapat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise God! Second point, you are saved to serve. Iniligtas ka ng Diyos
at patuloy kang inililigtas ng Diyos. Bakit? Hindi para magpatuloy sa mga sarili mong gusto at nais lamang. Kung bakit ka inililigtas ng Diyos, kung bakit ka iniingatan ng Diyos, kung bakit ka pinuproteksyonan ng Diyos, dahil ang nais niya, patuloy na yung buhay mo na yan, na patuloy niyang ipinahihiram sa atin, ay patuloy nating gamitin para paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, alam ko po na maaaring ang marami sa inyo ay nagkasakit ng malubha, pero pinagaling ka ng Diyos. Iniligtas ka ng Diyos. In-extend ng Diyos yung buhay mo. Kapatid, maaaring mga nagdaang panahon, maliit ka pa lang, hanggang sa nagkaisip ka, hanggang sa ngayon, nakaranas ka na dapat ikaw ay maaaksidente at mamamatay sa aksidente, pero yung pag-iingat at proteksyon sa ng Diyos ay naranasan mo. Bakit? Bakit iningatan ka ng Diyos? Bakit ini-extend ng Diyos ang buhay mo? Dahil para maglingkod sa Diyos. Nakalulungkot po, marami pong nakakaranas ng himala at kabutihan ng Diyos. Pero nakalimutan. Dumating din po sa point na tinalikuran, pinagpalit ang Diyos sa maraming bagay sa buhay. Kapatid, you are saved to serve God. Madalas po, hindi natin namamalayan, iniingatan tayo, inililigtas tayo ng Diyos, pero dapat na maunawaan natin, kaya patuloy na tayo iniingatan, inililigtas ng Diyos, pinoproteksyonan ng Diyos, para yung buhay nating ito ay magamit natin para paglingkuran siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong katapatan. Sa John chapter 8 verse 1 to 11, ito yung kwento ng isang babaeng nahuli na nangangalon niya. Sa batas ni Moises, sa panahong iyon, kapag nahuli ang isang babae na nangangalon niya, death penalty ang kaparusahan. Papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Yun ang batas na umiiral. Papatayin ka sapagkat ikaw ay nahuling nangangalon niya. At ito yung naranasan ng babaeng ito, nahuli siya na nangangalon niya. At siya ay iniligtas ng Panginoong Hesus sa tiyak na kamatayan. Kahit may batas na umiiral, pero iniligtas siya ng Panginoon sa kamatayan. Anong sabi ng John 8:1 to 11? Basahin natin. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa paikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa paikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Verse 6. Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Verse 7. Ayaw nilang tigilan ng katanong si Jesus, kaya't sila ay tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan nang siyang maunang bumato sa kanya? Verse 8. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Verse 10. Tiningnan niya si Jesus
Tingnan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan, humayo ka at wag nang magkasala. Wala pong nakabato doon sa babae sapagkat sa napakatalinong kaparaanan na ginawa ng Panginoong Jesus. Yun ay batas, hindi pwedeng baliin, nasa kautusan, na kailangang patayin sa pamamagitan ng pagbato ng taong bayan ang isang babaeng nangahuli sa pangangalon niya. Hindi yung pwedeng baliin, pero yun ay hindi binali ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon sa mga nagsusumbong sa Kanya, na mga Pariseo at Eskriba, sige, kung sino man sa inyo ang mayroon na hindi nagkakasala, siya ang unang dumampot ng bato at batuhin ang babaeng iyan. Wala po kahit isa na nakakuha ng bato para batuhin at patayin yung babae. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung meron sa inyo na hindi nagkakasala, dumampot ng bato at batuhin ang babaeng iyan. Napakatalino ang ginawang pamamaraan ng Panginoong Hesus. Alam niya na walang po pwedeng makadampot ng bato sapagkat lahat ng mga eskriba at pariseo at mga taong bayan na yon, lahat sila ay namumuhay sa kasalanan. Kaya isa-isa pong umalis, wala pong nakadampot ng bato. Ang naiwan lang doon sa lugar na yon ay ang Panginoong Hesus at yung babaeng gustong patayin sa pamamagitan ng pagbato. At ang sabi ng Panginoon sa babae, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Sabi ng babae, wala po. Kung gayon, humayo ka at wag nang muling magkasala. Hindi rin kita parurusahan. Iniligtas po ng Panginoong Hesus sa tiyak na kamatayan yung babaeng ito. Pero hindi po sinabi ng Panginoon sa babae, iniligtas kita, maglingkod ka sa akin. Hindi po ganon. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka at wag na muling magkasala. Pero alam niyo po ba yung ginawa ng babaeng ito? Hindi na po humiwalay sa Panginoon mula nung araw na yon. Ginamit niya yung kanyang buhay para sumunod at maglingkod at tumulong sa ministeryo ng ating Panginoon that time. You are saved to serve God. Ginawa ng babaeng ito, tinapatan niya ang ginawang pagliligtas ng Panginoon sa kanya. Alam niya yung kanyang buhay dapat wala na, pero nagkaroon ng extension dahil iniligtas siya ng Panginoon. Kaya, ang ginawa ng babae, yung buhay niya na yun na natitira pa, ginamit na niya para paglingkuran ang Panginoon. Kapatid, alam mo ba na yung buhay mo na yan, extension na lang yan? Niniwala ka ba, kapatid? Extension na lang yung buhay mo na yan. Sapagkat sa maraming pagkakataon, sa mga sakit, karamdaman, aksidente, kapahamakan, iningatan ka ng Panginoon. Bakit hindi natin ipagamit yung buhay natin ito? Bakit kailangan natin ipagramot? Bakit kailangan tira-tirang oras lang ang ibigay natin sa Panginoon? Gayon, alam natin sa ating mga sarili na yung buhay nating ito ay extension na lang sapagkat napakarami ng pagkakataon tayo'y iningatan at kinabayan, pinreksyonan ng Panginoon sa bawat sakuna, aksidente, sakit at kamatayan na dapat naranasan natin. Kaya, kapatid, iniligtas ka ng Panginoon para ikay patuloy na maglingkod sa Diyos. Huwag mong ipagraramot yan. Huwag mong ipagkakait sa Panginoon yan. Patuloy mong ipagamit yung buhay mo
para paglingkuran ang ating Panginoon. Awit 116 verse 16, sabi ni David, Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Alam ni David kung sino yung nag-ingat sa kanya. Alam ni David kung sino yung nagligtas sa kanya. Alam ni David kung sino yung gumabay sa kanya, ang Diyos. Kaya naman sabi ni David, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iyong iniligtas, kinalinga at tinubos. Kaya si David, ginamit niya yung kanyang buhay, kahit siya po'y hari na, kahit siya po'y mayaman na, makapangyarihan na, maimpluwensya na, never niyang kinalimutan na patuloy na paglingkuran, parangalan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mula sa pinakamababang estado ng kanyang buhay, nagpapastol ng mga tupa, hanggang sa naging hari at makapangyarihan, but never niyang nakalimutan na parangalan, paglingkuran, papurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nag-iingat, nagliligtas sa kanyang buhay. The same with us, kapatid. Minu-minuto, oras-oras, araw-araw, alam nyo ba na patuloy nating nararanasan yung pag-iingat, yung pagliligtas, yung pag-i-extend ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nararapat lang na ibalik natin ang tapat na pagsunod, paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating mga buhay para sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Last point, you are designed to serve. Kapatid, dinisenyo ka, hinubog ka, hinugis ka ng Diyos. Pinatibay ka, pinatatag ka, kung bakit patuloy mong na-overcome ang mga laban ng buhay, ang mga pagsubok, kahirapan, kapighatian, kalungkutan, napahiya, nalugmok, nadapa. Dahil pinatitibay ka ng Diyos. At ang nais ng Diyos, yung tibay mong nakamit dahil sa katatagan na ipinibigay ng Diyos sa iyo, gamitin mo yan para maglingkod sa Diyos. You are designed to serve God. Kung bakit ka tumatag, kung bakit ka tumibay, kung bakit ka lumalago, kung bakit napakarami mo ng pinagdaanan ng mga challenges, trials, pagsubok sa buhay. Pero patuloy mo itong na-overcome, hindi dahil sa lakas mo, kapatid, ito'y dahil sa tulong ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit mo nagagawa ang lahat ng bagay, nagiging magaling ka, nagiging mahusay ka, hindi yan dahil sa sarili mo. Yan ay dahil sa biyaya at tulong ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat, kapatid, kung tayo nagiging magaling at mahusay sa maraming bagay, higit sa lahat dapat maging mas magaling tayo at mahusay at maging tapat na paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Romans chapter 12 verse 5 to 8. Kaya hindi naman tayo maraming ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. Sa isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayo mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo, at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong
galak. You are designed to serve God. Iba't iba ang pagkakadesign sa atin. Iba't iba ang pagkakahubog sa atin ng Diyos. Different abilities, different talents. But we need to understand all of that is to serve God. Yung po dapat ang maging bottom line ng bawat isa po sa atin. Yung galing mo sa isang bagay, yung talento mo, yung galing mo, yung husay mo sa anumang bagay, gamitin mo yan. Yan yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita sa Book of Rome chapter 12. Gamitin mo yan para paglingkuran ng Diyos. Kapatid, may boses ka, gamitin mo yan para paglingkuran ng Diyos. May talents ka, gamitin mo yan para paglingkuran ng Diyos. Magaling ka magsalita, gamitin mo yan to share the will of God. May lakas ka, may sipag ka, gamitin mo yan para ipaglingkod sa Diyos. Pinagpapala ka sa maraming bagay, gamitin mo yan to support the ministry. Yun ang sabi ng Panginoon. Magbigay ka, mag-abuloy ka ng buong galak to expand the kingdom of God in this earth. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, ability, talents, resources, you are designed to serve God. Hindi yan naranasan natin para gamitin lang natin para sa ating sariling kaligayahan, ambisyon. Higit sa lahat, gamitin natin yan to glorify, to honor, to serve our God. Na hindi tayo matulad doon sa lalaking hangal na sobra-sobrang biyaya ang tinanggap at naranasan sa buhay. Pero ang laman at plano ng kanyang puso't isip, siya'y habang panahon na lang magpapakaligaya, kakain, iinom, sapagkat kaya nang sustentuhan ang kanyang sarili habang siya'y nabubuhay. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabi ding ito, kukunin ko na yung buhay mo. Sino? Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo, pinagpagalan mo? Kanino mapupunta? Hindi mo yan mararanasan ang biyaya, sapagkat kukunin ko na ang buhay mo, sapagkat hindi ka naging mabuting katiwala. Kapatid, yung mga nagiging mabuting katiwala, sapagkat ginagamit ng tama anumang meron siya at ipinagkatiwala ng Diyos, alam niyo po ba, mararanasan po natin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Magbe-benefits po tayo sapagkat bakit? Sapagkat patuloy na ipaparana sa atin ang biyaya at pagpapala ng Diyos, sapagkat nagagamit natin ang tama para sa Diyos.